Hello, maayong gabi eh. Bago ako mag-wash, ay magkwentuhan muna tayo. Dugtong ko lang to sa kwento ko kaninang umaga. Ngayon, magtakip muna ako dito kasi sinsya na ha. Kasi baka mamaya makalimutan ko eh. Wait lang. Para lang hindi... Ay, pasensya na. Kasi papunta ako ng banyo para sobrang init kasi. Ngayon may naisip lang ako. Bago ko malimutan, i-share ko to sa inyo. Alam mo ba yung dumaan din ako noon ng na sobrang problemado ako. Sobra akong problemado. Itong magnegosyo tayo na galing lahat sa utang, wala kang sariling puhunan, lahat utang yun. Utang ka doon, utang ka dito. Ako pa naman, hindi lang ang sarili kong pamilya ang pinoprovidean ko. Tumutulong rin ako sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mama, sa mga taong galing ng probinsya, pumunta Manila. Siyempre, iniisip ko yun kasi ako, product din ako kung bakit ako nakapunta ng Manila kasi tinutulungan din ako. May nagbibigay sa akin ng allowance, isa yung aking best, yung classmate ko ng high school na talagang para na kaming kapatid nun. Si shout out Jay Bernadette Saraga, nasa Cagayan. So nandoon siya ng Japan, binigyan niya ako pinadala niya ako ng allowance na magstay dito sa Manila kasi gusto niya sana akong makapunta ng Japan noon. So in short, to make the story short, ginagastusan pa talaga niya ako ng ilang buwan, pinapadala ng allowance, ginagastusan para lang makapunta ng Japan. So, hindi ko swerte yung pagpunta ng Japan. And then, nakapagtrabaho ako, iba't ibang trabaho, hanggang dumating sa punto na nagnegosyo ako. So, meron na akong mga anak. Nagkaroon na ako ng partner dito sa Manila. Then, nagkaroon na ako mga anak dito sa Manila. So, pero may first family ako. Naghiwalay kami, so nagpag-asawa ko ulit dito sa Manila. So, may anak ako noon. So, ito, ayun na, hindi lang ang sarili ko ang iniisip ko na bubuhayin. Kumbaga, tumutulong din ako sa iba. Pero kahit man ganun, hindi ko nire-regret yun na nakatulong ako. Masaya ako na nakatulong ako sa mga kababayan ko na pag pumunta dito sa Manila, syempre alam ko yun na mahirap pamasahe. Pag maghinap ka ng trabaho, una is yung tirahan, pagkain, tsaka yung allowance. Pag ikaw ay magtrabaho, syempre alam mo na yung pamasahe mo pa lang, ilang rides, maghanap ka ng trabaho. Then kung may mga trabaho man, mga requirements, no? So wala sila nun. So ako, tinutulungan ko sila kasi alam ko yun kung ano ang mga needs, anong kailangan kapag ikaw ay nandito sa Manila. Super gastos talaga. Then, halimbawa naman siya, pag makapagtrabaho na, no, wala na namang pera. Yung unang 15 days sa pagpamasahe, pagkain, allowance mo, so wala. Then, pag makasahod ka naman, bayadan mo muna yung 15 days. So, di ba, ang hirap pag magtrabaho ka dito sa Manila. So, yun, nangyari sa akin noon, very supportive ako sa mga kaibigan ko, saka sa family ko. Hindi naman ako nagsisi, no? Dahil naranasan ko naman ang magandang buhay, no? Kahit hindi ako mayaman, wala ako niyan. Na-provide ko naman ang kailangan ng aming mga anak. So, kahit anong sipag natin, kung hindi mo naman talaga, kung ba pinagkaloob sa'yo yung gusto mong ganon na minsan sabihin mo sa sarili mo, bakit ako mabait naman, ako matulungin naman, hindi naman ako pasaway na anak, bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit yun? Parehas na naman kami na mabait, parehas na naman kami na sumusuporta ng mga kamag-anak, parehas naman kami na parang ganun, bakit siya yun ang pinagpala? Bakit siya yun ang mas maganda ang buhay? 'Di ba parang ganun ang mo. Pero sa akin,
pag-isipin ko, okay lang dahil naranasan ko pa rin yun. Yung na-provide mo naman sa pamilya mo yung pangangailangan mo. At unang-una kapag nandito ka sa Manila, ang hirap ng buhay ng Manila. Ang bahay, maliit lang, mahal. Tapos mga pangangailangan, tapos yung kuryente, tubig, mahal, no? Pero nakuha ko pa rin na yun at hindi lang ako sa sarili ko, kundi marami pa akong nasuportaan. No regrets. Hanggang umabot sa punto na marami na akong utang. Marami na akong utang. Super, ang dami ko ng utang. Tapos ngayon, minsan naisip ko pa sarili ko. Iwan ko lang kung dumating sa isip nyo. Na kung pwede pa lang, na yung abuloy kapag ikaw ay namatay, yung mga kaibigan mo, pamilya mo, yung mga mga kakilalo mo, lahat yan, mag-aabuloy yan sa'yo. Inisip ko, kapag bang, pwede bang ma-advance yung abuloy? Na habang buhay ka pa, magagamit mo yun. Kasi kapag ikaw lumapit sa mga tao, sa mga kakilala mo, hindi ka naman pahirapin basta-basta eh. Eh ngayon, kapag mamatay ka, lahat yan mag-abuloy sa'yo. O diba? Parang, may abuloy bang pwedeng ma-advance? Yun yung inisip ko noon. So, ayun no. So, dumating sa punto talaga na, sabi ko, wala na talaga akong choice. No? Kasi kahit sabihin mo, nakautang ka, tapos babayaran mo na yan araw-araw. Kapag negosyo ka, araw-araw babayaran mo yan. Parang ganun paulit-ulit yung senaryo ng buhay mo araw-araw. So, hanggang sabi ko, iniisip ko talaga si Lord. Sabi ko ng ganun, ano kaya, ako sa Panginoon, deal ako sa Panginoon. Sabi ko, ano kayang magiging buhay ko pag ganito lang palagi. Sabi ko, masakit ng ulo ko sa kakaisip ng problema kung saan ako kukuha ng pambayad araw-araw sa mga hulugan ko araw-araw. No? So, inisip ko, Lord, paano ba ang gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Noon pa naman ay iniisip ko, noon pa naman ay sinasabi ko sa iyo na bigyan mo naman ako ng yung ayusin mo yung buhay ko na hindi naman ako malulunod sa utang. Sabi ko nang ganun. Sabi ko, ayusin mo Lord. Alam ko naman na hindi ako masamang tao. Sabi ko nang ganun. Pero alam mo ba ang Panginoon? Kapag sinusurinder mo sa Kanya ang lahat, gagawin niya yung landas mo. Kasi lumiko ka eh. Tayo yung gumagawa ng ating sariling, parang tayo yung gumagawa ng ating landas, ng ating daanan. Although may daan ang Panginoon na para sa iyo, pero ikaw ay lumihis. Since na noon sa aking yung medyo nagdadalaga ka na, may mga pagkakamali ka na mayroong kang pagsusuway sa magulang mo na sana sumunod ka, hindi ganun ang mangyari sa iyo, maayos ka, di ba yung ganun. Pero lahat, alam mo ba, na lahat ng nagagawa mong kasalanan, kapag ikaw ay magkipag-in touch ka sa Kanya, sa Panginoon, parang totoo ang Panginoon na ibigay pa niya yung yung struggles mo bago mo ma-realize na kailangan mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. Tapos, kapag ma-submit mo na yun sa Kanya at sasabihin mo yung gustong mo mangyayari sa buhay mo, gagawin niya yun. Pero, kailangan lagpasan mo yung hirap na madaanan mo. Kasi, bago mo makuha yung sinasabi mo na gusto mo, kapag kaya niya kapag ibigay niya ito sa'yo, at kapag ito ay para sa'yo, maraming mababago sa'yo. Masakit man, yung pagbabago na yun ay mayroong kasamang masakit. May kasamang insulto, kasi iyan ay sinusubukan ka kung kaya mo ba
hanggang gaano kalalim yung tiwala mo sa Kanya. Kasi kapag mag-submit ka sa Panginoon, hindi niya ganun kadali. Naibigay niya sa iyo yung sagot ng mga gusto mo. Dahil, ang teacher nga, kapag mag-exam, kapag hindi ka mag-aaral, ano naman ang resultang maganda sa exam mo? Kailangan mo mag-aral. O, magpakabuti ka. Paano naman ang Panginoon kapag may hinihingi ka? Pag hindi ka makapasa sa exam niya, anong gagawin mo? Wala. Wala kang makikitang resulta. Kaya doon pa lang, makikita niya kung faith ka na ba. May faith ka sa Kanya. May tiwala ka sa Kanya. Matisod ka man ngayon, kailangan mo pa rin bumangon. Kasi alam mo, kapag ang tisod na yan, ay, ano yan eh, isang test yun na ituloy ko pa ba ito? O di ba? Kasi mayroong mga pagsubok ang Panginoon na konting slide lang, ayaw mo na dahil hindi mo kaya. Ngayon, kapag makipag-deal ka sa Panginoon, magiging firm ka. Sabihin mo, kaya ko to. Kahit ano man yun, kaya ko to. Ganun. Kailangan fix yung yung paniwala mo na kaya mo yan. Kahit anong mangyari, panindigan mo na ang Panginoon ay nasa iyo. Kaya mo yan. Kasi walang victory mangyayari kapag hindi ka maniwala sa Kanya. Wala yun. At magiging totoo ka. Lahat ng pagkakamali mo, sasabihin mo sa Kanya at i-accept mo na ikaw ay nagkamali. Kasi kapag hindi mo sasabihin yung pagkakamali mo at hindi mo ina-acknowledge yung pagkakamali mo, ano ang babaguhin mo? Sabihin mo wala kang mali. 'Di ba? Paano mo babaguhin yun? Wala kang mababago kasi hindi mo tinatanggap sa sarili mo yung mga pagkakamali mo. Kasi alam mo, iniisip mo marunong ka, magaling ka, pero wala kang pinagpatunayan na yun. Ganon yun. Ako, sinasabi ko talaga, Lord, sorry sa mga nagagawa ko mga pagkakamali. Kasi tao lang tayo, di ba? Sabi mo tao lang. O kaya, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Parang meron kang ma-check. Ay, ito mali ko pala to. Ay, hindi ko na to gagawin. Ganon. Kasi, nagsusorry ka ngayon, gagawin mo pa. Di ba? Paulit-ulit mong ginagawa yung pagkakamali mo. Ay, ayoko nang uminom ng ayoko uminom ng marami. Bukas iinom ka ng marami. Hindi. Ay, ayoko nang uminom. Tapos uminom ka na naman. Ay, ayoko nang ganito. Kasi bawal, hindi pwede to. Pero ginawa mo pa rin. So, ano yun? Parang niluloko mo lang ang Panginoon dun. Kapag ikaw may gusto ka, makipag-deal ka sa Panginoon na ito ang gagawin ko, magbago ka. Lahat ng kung ano man yung hindi maganda at ano man yung pagkakamali mo noon, ay huwag mo nang gagawin yun. Kasi walang magbago sa iyo. Ay, tandaan mo, grabe, kapag ang Panginoon ay, sabi mo, gusto mo ng landas na maayos, gusto mo ng buhay maayos, aayusin ka niya. True. Totoo yan, aayusin ka niya. Pero lahat ng struggles na harapin mo yan. Kasi meron ka talaga mga pagsubok. Pero ilagay mo talaga sa utak mo. John 15:7, kung manatili ka sa akin at maniwala ka sa salita ko, ang lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Tandaan mo yan. Kaya ngayon, isipin mo, ano ba yung mga pagkakamali mo? Bakit nagaganito ang buhay ko? Kaya kailangan mo yan i-acknowledge sa sarili mo na kung ano man yung pagkakamali mo ay dapat mo nang baguhin. Tanggapin mo ano yung challenge na ibibigay sa Panginoon sa iyo. Alak ka! Kailangan mo malagpasan. Parang lahat ng toy, ang kagustuhan mo ay ibibigay niya sa iyo. Bye!